Pirmihan mo na yan, attorney. Ayoko nang mag-aksaya ng pera at oras sa isang katawang wala na ring silbi. Ang mga salitang iyon ay parang mga pirasong bubog na bumaon sa pandinig ni Elena. Malamig, walang bahid ng pag-aalinlangan. Kung hindi lamang siya nakadikit sa mga makinang nagpapanatili ng kanyang hininga, baka napigilan niya ang kanyang paghinga sa tindi ng sakit. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung ang lalaking nagsasalita ay ang asawa niyang nangako sa harap ng altar na mamahalin siya hanggang sa huling hininga. Pero ang kanyang katawan ay tila isang bilangguang gawa sa bakal, mabigat, malamig, at ayaw sumunod sa kanyang isipan. Nararamdaman niya ang bawat patak ng gamot na dumadaloy sa kanyang ugat. Ngunit mas nararamdaman niya ang unti-unting pagkadurog ng kanyang pagkatao. Sa loob ng madilim na silid ng ICU, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang ritmikong kurap ng monitor sa kanyang gilid, na tila isang saksi sa kanyang piping pagdurusa. Ang tunog ng kanyang tibok ng puso ay mabilis at hindi maayos. Isang desperadong pagsamo para sa pansin, ngunit para kay Adrian, isa lamang itong ingay na kailangang patahimikin. Sigurado ka ba rito, Mr. Valdez? Ang tanong ni Attorney Borromeo. Narinig ni Elena ang kalansing ng ballpen, ang tunog ng kamatayan na nakabalat kayo sa tinta at papel. Kapag pinirmahan mo ang DNR order na ito, hindi na magsasagawa ng anumang medical intervention ang mga doktor sakaling tumigil ang kanyang puso. Yun naman ang gusto niya, di ba? Sagot ni Adrian, at ramdam ni Elena ang mapait na ngiti sa tinig nito. Ayaw ni Elena na nahihirapan, at bilang asawa, tungkulin ko na ibigay ang kapayapaan sa kanya. Pirmihan mo na, attorney. Marami pa akong dapat asikasuhin sa klinika. Ang klinika. Ang kanyang pinakamamahal na klinika na itinayo niya mula sa sariling pawis at puyat. Doon niya na lamang ang tunay na kulay ng kataksilan. Biglang bumalik sa kanyang gunita ang mga huling sandali bago ang lahat ay naging itim. Ang ulan na humahagupit sa bintana, ang galit sa mga mata ni Adrian nang makita nito ang hawak niyang mga dokumento, at ang marahas na tulak na nagpabulusok sa kanya sa hagdan. Ang huling nakita niya ay ang anino ni Adrian na nakatayo sa itaas. Pinapanood siyang dumanak ang dugo ng walang bakas ng habag. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang pamilyar na amoy ng mamahaling insenso at matapang na pabango. Si Doña Celia. Narinig ni Elena ang marahang paghakbang ng kanyang biyenan. Ang bawat tunog ng takong nito sa sahig ay tila pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Tapos na ba? Tanong ni Doña Celia. Ang boses nito ay parang telang sutla na may nakatagong patalim. Huwag mong kalimutan ang mga share sa ospital, Adrian. Siguraduhin mong malinis ang paglilipat ng mga ari-arian bago pa man may makapansin na ibang kamag-anak. Lalo na ang lupang iniwan ng ama niya sa Quezon. Opo ma, maayos na ang lahat. Kailangan lang nating maghintay ng tamang pagkakataon. Sagot ni Adrian. Naramdaman ni Elena ang isang mainit na haplos sa kanyang pisngi. Kamay iyon ni Adrian. Kung ang ibang tao ang titingin, tila isang mapagmahal na asawa ang nagpapaalam sa kanyang naghihingalong kabiyak. Ngunit para kay Elena, ang haplos na iyon ay mas masahol pa sa paso ng apoy. Napakabigat ng kanyang dibdib, parang may nakadaga na malaking bato na pumipigil sa bawat pagsunggab niya ng hangin mula sa ventilator. Gusto niyang umiyak, gusto niyang magwala, ngunit tanging isang maliit na patak ng luha ang nagtagumpay na kumawala sa sulok ng kanyang pikit na mata. Isang tahimik na saksi sa kanyang pagkawasak. Tingnan mo ma, bulong ni Adrian, ang kanyang boses ay malapit na sa tenga ni Elena. Umiiyak pa rin siya. Kahit sa huling sandali, drama pa rin ang inuuna niya. Akala mo naman ay may tutulong sa kanya. Hayaan mo na yan, sagot ni Doña Celia. Pagkatapos nito, maibabalik na natin ang dangal ng pamilya Valdez. Hindi na natin kailangang makisama sa isang babaeng galing sa hirap na akala mo ay kung sinong santo. Naglakad ang mag-ina palabas, at sa bawat segundong lumilipas, ang katahimikan ng silid ay tila lalong bumibigat. Ang tanging kasama ni Elena ay ang mekanikal na tunog ng makinang humihinga para sa kanya. Doon, sa gitna ng kadiliman at kawalan ng pag-asa,
Isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang kalooban. Hindi ito ang apoy ng pag-ibig na matagal na niyang ibinigay kay Adrian. Ito ay ang apoy ng galit, isang malamig at matalim na determinasyon. Hindi siya pwedeng mamatay. Hindi rito. Hindi sa kamay ng mga taong itinuring niyang pamilya, ngunit naging mga kuto na sumisipsip sa kanyang buhay. Para sa kanyang anak na si Mia, para sa kanyang ama na nagpakahirap para sa kanyang kinabukasan, kailangan niyang lumaban. Pumasok ang isang nurse upang tingnan ang kanyang IV drip. Narinig ni Elena ang mahinang pagkalos ng sapatos nito sa sahig. Sa puntong iyon, ibinuhos ni Elena ang lahat ng kanyang natitirang lakas sa isang bahagi ng kanyang katawan, isang maliit na bahagi, ngunit sapat na upang maging simula ng kanyang muling pagsilang. Sa gitna ng kanyang kawalan ng malay sa paningin ng mundo, ang hintuturo ng kanyang kanang kamay ay dahan-dahang gumalaw. Isang maliit na kislot, parang pakpak ng isang paru-parong sinusubukang lumabas sa kanyang cocoon. Ngunit ang nurse ay abala sa pagsusulat sa chart at hindi ito napansin. Bago lumabas ang nurse, narinig ni Elena ang huling utos ni Adrian mula sa pintuan na may kasamang pekeng buntong hininga para sa mga makakarinig sa hallway. Nurse, pakipatay na lang ng ilaw paglabas mo. Mas gusto ni Elena ang madilim. At pakisabi sa mga doktor, huwag na silang magmadali kapag nag-alarm ang monitor. Handa na kaming bitawan siya. Namatay ang ilaw. Ang silid ay nabalot ng pusikit na kadiliman, tanging ang maliliit na berdeng ilaw mula sa mga makina ang natira. Ngunit sa likod ng mga pikit na mata ni Elena, wala ng kadiliman. Mayroon ng plano. Mayroon ng liwanag na nagmumula sa isang pusong hindi natitigil sa pagtibok hanggat hindi nakakamit ang katarungan. Sana ay hindi ka na nagising, Elena. Mas mabuti na ito para sa ating lahat, lalo na sa akin. Ang bulong na iyon mula kay Isabel ay parang isang malamig na haplos ng ahas sa pandinig ni Elena. Si Isabel, ang pinsang itinuring niyang higit pa sa kapatid, ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga sikreto, at ang tanging hiningahan niya sa tuwing hindi na niya kayang tiisin ang lupit ni Adrian. Sa bawat salita ni Isabel, naramdaman ni Elena ang isang uri ng hapdi na mas matindi pa sa sugat sa kanyang ulo. Ito ang hapdi ng isang pusong pinagtaksilan ng sariling kadugo. Sa kanyang alaala, tila kahapon lamang nang umiiyak si Isabel sa kanyang harapan dahil sa mga utang sa sugal. Elena, ikaw lang ang makakatulong sa akin. Ang sabi nito noon habang hawak ang kanyang mga kamay. At dahil sa laki ng kanyang pagmamahal at pag-unawa, ibinigay ni Elena ang lahat, pera, alahas at suporta. Ngunit ngayon, sa gitna ng kanyang kawalan ng lakas, ang pasasalamat ni Isabel ay isang hiling na sana ay tuluyan na siyang mawala sa mundong ito. Naramdaman ni Elena ang marahang paggalaw ng kumot sa kanyang paanan. Naririnig niya ang kalansing ng kanyang mga personal na kagamitan na tila kinakalkal ni Isabel sa loob ng kanyang bag. Ang tunog ng zipper, ang kalos ng mga papel, at ang mahinang tunog ng pagbukas ng kanyang wallet ay tila mga saksak sa kanyang pandinig. Don't worry, pinsan, wika ni Isabel sa isang tunong mapanguyam na tila nakikipag-usap sa isang bangkay. I'll take care of your things. Sayang naman ang mga alahas mo kung mapupunta lang sa iba. At ang bahay niyo sa Quezon, huwag kang mag-alala. Adrian and I have plans for it. You were always too kind, Elena. Too weak. Akala mo ba ay sapat na ang pagiging mabuti mong asawa at pinsan para manatili ang lahat sa iyo? Sa mundong ito, ang mga martir na katulad mo ay ginagawa lamang tungtungan. Ang bawat kataga ay tila isang marahas na paghila sa natitirang tiwala ni Elena. Ang kanyang isipan ay pilit na kumakawala sa pagkakaparalyze ng kanyang katawan. Gusto niyang imulat ang kanyang mga mata at sampalin ang katotohanan sa mukha ni Isabel. Ngunit ang tanging nagawa niya ay ang muling pagbaling sa kanyang kalooban, kung saan ang sakit ay unti-unting napapalitan ng isang matalim na puot. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Ang tunog ng maliliit na hakbang at ang boses ng isang batang babae ang pumutol sa malupit na monologo ni Isabel. Mama, Mama, gising na po. Si Mia, ang kanyang 6 na taong gulang na anak. Ang tinig nito ay tila isang anghel
na bumaba mula sa langit upang sagipin si Elena mula sa bangin ng kawalan ng pag-asa. Naramdaman ni Elena ang pag-akyat ng isang emosyong hindi niya mapangalanan, isang pagsasama ng matinding pangungulila at isang mabigat na pananagutan. Ang bawat pagtawag ni Mia sa mama ay parang isang kislap ng liwayway sa gitna ng kanyang madilim na gabi. Mia, baby, huwag mong istorbohin ang mama mo. Pagod siya. Ang boses ni Isabel ay biglang nagbago, naging malambing at puno ng pekeng pagkalinga. Halika rito sa tita Isabel. Let's pray for mama, okay? Pero tita, sabi ni Papa, matutulog na daw si mama forever. Ayoko po ng forever. Gusto ko po gising na siya. Ang hikbi ni Mia ay parang isang patalim na humiwa sa puso ni Elena. Naramdaman ni Elena ang maliit at mainit na kamay ni Mia na humawak sa kanyang daliri. Ang haplos na iyon ay higit pa sa anumang gamot na ibinibigay ng mga makina. Ito ang dahilan kung bakit kailangan niyang mabuhay. Hindi para sa kanyang sarili, hindi para sa yaman, kundi para sa batang ito na walang malay sa lason na bumabalot sa pamilyang kinagisnan niya. Hush na, Mia. Go to the hallway. Nandoon si papa mo. May bibilhin daw kayong laruan, utos ni Isabel na halatang gustong paalisin ang bata. Nang muling tumahimik ang silid, naramdaman ni Elena ang paglapit muli ni Isabel sa kanyang mukha. Ang amoy ng matapang na lipstick ni Isabel ay tila sumusulasok sa kanyang ilong. You heard that, Elena? Even your daughter is being prepared for your disappearance. Huwag kang mag-alala. I'll be a good mother to her. Mas mabuti pa sa naging pag-aalaga mo. After all, you're just a memory now. Lumabas si Isabel, at ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang pinal na hatol. Ngunit sa katahimikang naiwan, isang estrangherong presensya ang naramdaman ni Elena. Isang marahang paghakbang ang papalapit sa kanyang higaan. Hindi ito ang mabigat na sapatos ni Adrian at hindi rin ang matulis na takong ni Isabel. Isang kamay na magaspang, ngunit puno ng pag-iingat ang humawak sa kanyang pulso. Tila tinitingnan ang kanyang mabilis na tibok ng puso sa monitor. Pagkatapos, isang mahinang bulong ang pumasok sa kanyang pandinig, isang boses na hindi niya inaasahang marinig sa loob ng kuta ng mga kaaway. Alam ko ang totoo, doktora. Alam ko ang ginawa nila sa'yo sa hagdan. Huwag kang susuko. May mga mata pang nakakakita sa dilim. Ang mga salitang iyon ay tila isang kidlat na nagbigay liwanag sa kanyang naguguluhang isipan. Sino ang taong ito? Bakit niya alam ang nangyari? Bago pa man makapag-isip ng malalim si Elena, naramdaman niya ang isang mabilis na pagturok sa kanyang IV line at muling binalot ng isang kakaibang antok ang kanyang diwa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya natatakot dahil alam niyang sa bawat panig ng kanyang kama may mga lihim na nagsisimulang mabunyag at ang kanyang laban ay hindi pa tapos. Sayang ang bawat oras na lumilipas, Adrian. Ang bawat sandaling nakatiwangwang ang klinika ay perang nawawala sa atin. Ang malamig na tinig ni Adrian ay muling bumasag sa katahimikan ng silid, tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa hangin. Sa pagkakataong ito, hindi na lamang sakit ang nararamdaman ni Elena. Sa ilalim ng kanyang mga pikit na mata, sa likod ng maskara ng isang katawang tila wala ng buhay, ang kanyang diwa ay gising na gising. Isang matalas na mga ngaso na nagmamasid sa gitna ng masukal na kagubatan ng kataksilan. Nagpasya si Elena. Mananatili siyang bilanggo ng sariling katawan. Mananatili siyang brain dead sa paningin nila. Dahil sa mundong ito ng mga mapagpanggap, ang tanging paraan upang malaman ang buong katotohanan ay ang maging isang aninong nakikinig sa dilim. Huwag kang mainip, anak, ang sagot ni Doña Celia na narinig ni Elena ang pagbukas ng isang envelope, ang tunog ng papel na tila isang babala. Ang abogadong si Borromeo ay tapos na sa paggawa ng pekeng testamento. Kailangan lang nating masiguro na walang butas ang lahat. Kapag naideklara na siyang incapacitated ng tuluyan, ang lahat ng shares niya sa ospital at ang lupain sa Quezon ay mapupunta sa pangalan mo. Isang pirma na lang at magiging atin na ang lahat. I just want this over with, Ma. Yamot na sagot ni Adrian.
Pagod na akong magpanggap na malungkot na asawa sa harap ng media at ng mga kaibigan niya. Nakakasuka ang amoy ng ospital na ito. Naramdaman ni Elena ang paglapit ni Adrian sa kanyang higaan. Ang bawat hakbang nito ay tila isang bigat na dumadagan sa kanyang dibdib. Narinig niya ang mahinang paghila ng silya sa tabi ng kanyang kama. Pagkatapos, naramdaman niya ang isang dampi ng labi sa kanyang noo, isang halik na dapat sana ay puno ng pagmamahal. Ngunit ngayon ay tila isang marka ng kamatayan. Sa sandaling iyon, halos tumigil ang paghinga ni Elena. Pinilit niyang kontrolin ang kanyang sarili. Pinigilan ang bawat kalamnan na huwag gumalaw at dahan-dahang pinakalma ang kanyang puso upang hindi ito mag-alarm sa monitor. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nandidiri, sumisigaw ng pagkamuhi, ngunit nanatili siyang estatwa. Isang estatwang nagbibilang ng bawat kasalanan nila. Alis na tayo, Adrian. May dinner meeting pa tayo sa mga investor ng klinika. Utos ni Doña Celia. Nang marinig ni Elena ang pagsara ng pinto, isang malalim na buntong hininga ang tila gustong kumawala sa kanyang mga labi, ngunit pinigilan niya ito. Hindi pa siya ligtas. Nanatili siyang tahimik hanggang sa marinig niya ang isa pang yabag, isang mabagal, marahan at tila nag-aalangan na hakbang, isang pamilyar na amoy ng aceite de manzanilla at sabon na panlaba ang lumapit sa kanya. Si Lourdes, ang matandang katulong na nag-alaga sa kanya mula nang pumasok siya sa pamilya Valdez. Naramdaman ni Elena ang pag-upo ng matanda sa gilid ng kanyang kama at pagkatapos ay ang marahang paghaplos ng isang magaspang na kamay sa kanyang buhok. Patawarin mo ako, doktora. Ang basag na tinig ni Lourdes ay tila isang ulan sa gitna ng tagtuyot. Wala akong magawa, natatakot ako. Pero gabi-gabi akong nagdarasal na sana ay dinggin ng Diyos ang aking pagsamo. Gumising ka na, doktora, para kay Mia, para sa katotohanan. Narinig ni Elena ang mahinang paghikbi ni Lourdes, ang tunog ng matanda na tila pinipigilan ang kanyang paghagulhol. Ang bawat bulong ng panalangin ni Lourdes sa wikang Tagalog ay tila isang balabal na nagbibigay ng init sa nanalamig na puso ni Elena. Dito niya napatunayan na sa gitna ng palasyo ng mga ahas, mayroon pa ring isang kaluluwang tapat. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang biglang bumukas ang pinto sa isang marahas na paraan. Lourdes, anong ginagawa mo rito? Sabi ko sa'yo, bantayan mo si Mia sa labas. Ang singhal ni Adrian. Pupatawad po, senyorito. Tinitingnan ko lang po kung maayos ang higaan ni doktora. Nanginginig na sagot ng matanda bago mabilis na lumabas ng silid. Naramdaman ni Elena na hindi umalis si Adrian. Nanatili itong nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakakabingi. Tila isang kwerdas na sobrang higit na anumang sandali ay mapuputok. Nararamdaman ni Elena ang titig ni Adrian. Isang matalas at mapanuring tingin na tila gustong tumago sa kanyang mga talukap. Dahan-dahang yumuko si Adrian hanggang sa maramdaman ni Elena ang mainit na hininga nito sa kanyang pisngi. Ang boses nito ay naging isang bulong na puno ng panganib. Alam ko ang laro mo, Elena. Matalino ka, doktora ka, di ba? Pero huwag mong isiping malilinlang mo ako. Sa sandaling iyon, isang hindi inaasahang reaksyon ang nangyari sa katawan ni Elena. Sa tindi ng kaba at sa lapit ng mukha ni Adrian, ang kanyang mga mata sa ilalim ng talukap ay biglang kumislot. Isang mabilis na paggalaw na hindi niya napigilan. Tumigil ang lahat. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na tibok ng puso ni Elena na tila isang tambol sa loob ng kanyang dibdib. Nakita ko iyon. Ang boses ni Adrian ay naging kasing talim ng isang kutsilyo. Gising ka, di ba? Hinawakan ni Adrian ang panga ni Elena at pinilit itong iharap sa kanya, habang ang kanyang kuko ay bumaon sa balat ng huli. Ang katahimikan sa silid ay tila naging isang bitag na wala ng labasan. Sino ka? Bakit mo ako hinahawakan ng ganyan? Ang mga salitang iyon ay lumabas mula sa tuyot na labi ni Elena sa isang tonong puno ng kalituhan at takot. Ang kanyang mga mata na kanina lamang ay pilit na ipinipikit, ngayon ay nakatitig ng diretso kay Adrian. Ngunit walang bakas ng pagkilala rito.
Ito ang kanyang huling baraha, ang tanging paraan upang itago ang kanyang gising na diwa sa likod ng isang pader ng limot. Ang amnesia ay ang kanyang baluti. Hanggat iniisip ni Adrian na wala siyang naaalala, hanggat naniniwala itong burado na ang gabi ng aksidente, mananatili siyang buhay. Ang mukha ni Adrian na kanina lamang ay puno ng panganib ay biglang nagbago. Ang matalas na tingin ay napalitan ng gulat, na agad namang sinalo ng isang mapanlinlang na anyo ng labis na katuwaan. Binitawan niya ang panga ni Elena at mabilis na tumayo. Tila isang aktor na nakatanggap ng huling cue para sa kanyang eksena. Elena, salamat sa Diyos, gising ka. Ang sigaw ni Adrian na sapat na upang marinig ng mga nurse sa labas. Muli siyang lumapit at hinawakan ang kamay ni Elena nang may pekeng panginginig. Ako ito, Elena. Ang asawa mo, si Adrian. Huwag kang matakot, nandito na ako, ligtas ka na. Naramdaman ni Elena ang pandidiri sa kanyang buong katawan habang nararamdaman ang labi ni Adrian sa kanyang kamay. Ang bawat haplos nito ay tila isang malapot na putik na nais niyang hugasan ng paulit-ulit. Ngunit nanatili siyang matatag sa kanyang pagganap. Kumurap-kurap siya, tila pilit na inaalala ang isang bagay na hindi niya mahuli, bago dahan-dahang binawi ang kanyang kamay. Pagkalipas ng ilang araw, ang malamig na silid ng ospital ay napalitan ng marangyang silid sa mansyon ng mga Valdez sa Makati. Ngunit para kay Elena, ang bawat sulok ng mansyong ito ay hindi tahanan, kundi isang gintunglong na puno ng mga nakatagong patalim. Ang amoy ng mamahaling wood polish at mga sariwang bulaklak ay tila sumasakal sa kanya. Isang magandang balat kayo para sa bulok na katotohanang nagtatago sa ilalim ng mga sahig na gawa sa Nara. Isang hapon, habang si Elena ay nakaupo sa kanyang wheelchair malapit sa bintana, pumasok si Lourdes, dala ang isang mangkok ng mainit na sabaw ng manok. Ang amoy ng luya at sariwang gulay ay biglang nagpabalik sa kanya sa mga araw na buhay pa ang kanyang mga magulang. Mga araw na ang tanging problema niya ay ang kanyang mga pagsusulit sa medisina. Kain ka muna, doktora. Mahinang wika ni Lourdes. Nang masiguro ng matanda na walang nakamasid sa hallway, dahan-dahan siyang sumalok ng sabaw at inihipan ito bago ibigay kay Elena. Ang unang higop ng sabaw ay tila isang yakap mula sa nakaraan. Ang lasa nito ay puno ng malasakit at katapatan, ang tanging bagay na tunay sa loob ng bahay na ito. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Isang lihim na pasasalamat sa matandang babaeng na natiling kanyang anghel sa gitna ng mga demonyo. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang pumasok si Doña Celia. Kasunod ang isang lalaking hindi pa nakikita ni Elena noon. Ang lalaki ay may matikas na tindig, nakasuot ng maayos na barong, at ang kanyang mga mata ay tila nakakakita ng mga bagay na hindi napapansin ng iba. Elena, iha! Ang boses ni Doña Celia ay tila isang matamis na kending may lason. Ito si Rafael Cruz, siya ang abogadong tumitingin sa mga legal na aspeto ng iyong klinika habang ikaw ay nagpapahinga pa. Gusto kanyang makita. Tumayo si Rafael at dahan-dahang lumapit kay Elena. Hindi katulad ni Adrian o Doña Celia, ang presensya ni Rafael ay hindi nagbibigay ng bigat sa dibdib ni Elena. Sa halip, mayroon itong dalang kakaibang kalmado. Magandang hapon, Doktora Vargas, wika ni Rafael. Ang kanyang boses ay malalim at tapat. Ipinapaabot ng iyong mga staff sa klinika ang kanilang pangungulila. Marami kaming dapat ayusin tungkol sa iyong mga dokumento, ngunit huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat upang mapangalagaan ang iyong pinaghirapan. Habang nagsasalita si Rafael, napansin ni Elena ang pagbaling ng mga mata nito sa mga bote ng gamot na nasa ibabaw ng kanyang night table. Mayroong isang kislap ng pagkilala sa mga mata ng abogado, isang kislap na nagsasabing higit pa sa mga legal na papel ang kanyang alam. Tumingin si Rafael kay Elena ng matagal, isang tinging tila nagtatanong, hanggang kailan mo balak magtago sa likod ng amnesia? Nang dumating ang hating gabi, ang mansyon ay nabalot ng isang nakakangilong katahimikan. Ang tanging naririnig ay ang paghampas ng hangin sa mga sanga ng puno sa labas. Si Elena ay nakahiga, nagkukunwaring natutulog
nang marinig niya ang marahang pagbukas ng pinto ng kanyang silid. Hindi siya gumalaw. Pinanatili niya ang kanyang banayad na paghinga. Narinig niya ang mahinang yabag ng mga paa na papalapit sa kanyang kabinet ng gamot. Pagkatapos, ang matinis na tunog ng pag-ikot ng maliit na susi ay bumasag sa katahimikan. Mula sa kanyang bahagyang nakadilat na mga mata, nakita ni Elena ang anino ni Doña Celia sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang biyenan niya ay may hawak na isang maliit na plastik na naglalaman ng mga tableta. Sa isang mabilis at sanay na pagkilos, pinalitan ni Doña Celia ang mga gamot na dapat inumin ni Elena sa umaga ng mga tabletang kinuha nito mula sa kanyang bulsa. Ang tunog ng pagbagsak ng bawat tableta sa loob ng bote ay tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ni Elena. Isang kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Hindi lamang nila gustong kunin ang kanyang yaman, gusto nila siyang dahan-dahang ubusin, isang tableta sa bawat pagkakataon. Nang lumabas si Doña Celia at muling isara ang pinto, ang katahimikan sa silid ay tila naging isang mabigat na kumot na gustong sumakal kay Elena. Ang mga gamot na iyon, ang mga gamot na dapat magpagaling sa kanya, ay naging kanyang pinakamatinding kaaway. Ngunit sa dilim, ang mga mata ni Elena ay nag-alab sa isang bagong uri ng determinasyon. Alam na niya ngayon ang kanilang balak, at ang susunod na hakbang ay kailangang maging mas mabilis pa sa kamatayan. Huwag mong iinumin ang gatas na iyan, doktora. Itapon mo sa banyo kapag nakatalikod na ako. Ang bulong na iyon ni Lourdes ay parang isang hampas ng malamig na tubig na nagpabigla sa buong pagkatao ni Elena. Habang inilalapag ng matanda ang tray sa kanyang harapan, nakita ni Elena ang panginginig ng mga daliri nito. Ang baso ng gatas na tila busilak sa kaputian ay naglalaman pala ng isang madilim na balak, isang dahan-dahang pag-ubos sa kanyang hininga na sinimula ni Doña Celia kagabi. Tumango ng bahagya si Elena, isang halos hindi mapansing pagkilos, ngunit sapat na upang malaman ni Lourdes na nagkaintindihan silang dalawa. Nang masiguro ng matanda na nakasara ang pinto at walang nakikinig sa intercom, muli itong lumapit at lumuhod sa gilid ng wheelchair ni Elena. Ang mga mata nito ay puno ng luha at matinding takot. May nangyari na rito noon, doktora. Ang basag na tinig ni Lourdes ay tila isang babala mula sa hukay. Ang unang asawa ni Senyorito Adrian, si Cristina. Sabi nila ay namatay siya sa sakit sa puso, pero bago siya nawala, nakita ko rin ang mga boteng iyon sa silid ni Doña Celia. Parehong-pareho ang nangyayari sa iyo ngayon. Hindi ko kayang manahimik ng pangalawang pagkakataon. Kakainin ako ng konsensya ko hanggang sa mamatay ako. Ang katotohanan ng iyon ay tila isang malakas na dagok sa dibdib ni Elena. Hindi pala siya ang una. Ang mansyong ito ay hindi lamang long ng ginto, kundi isang sementeryo ng mga pangarap at buhay na kinuha ng pamilya Valdez para sa kanilang sariling kapakanan. Ang bawat dekorasyon at mamahaling gamit sa bahay na ito ay tila nabahiran ng dugo ng mga taong bago sa kanya. Nasaan ang telepono ko, Nanay Lourdes? Tanong ni Elena. Ang boses niya ay mahina pa rin, ngunit puno ng determinasyon. Yung lumang cellphone na itim, nandoon ang lahat ng ebidensya, nandoon ang buhay ko. Itinago ko iyon, doktora. Noong gabing dinala ka sa ospital, nakita ko itong nakasabit sa gilid ng hagdan. Inisip kong baka kailanganin mo ito balang araw. Itinago ko ito sa ilalim ng maluwag na bahagi ng sahig, sa ilalim ng iyong lumang aparador sa storage room. Pero mag-ingat ka, doktora. Palaging nakabantay si Senyorito Adrian. Nang umalis si Lourdes, naiwan si Elena na may mabigat na tungkulin. Kailangan niyang makuha ang teleponong iyon. Sa hapon, nang umalis sina Adrian at Doña Celia para sa isang charity gala, isa na namang pagkakataon para magpanggap na mga mabubuting tao sa lipunan, ay sinamantala ni Elena ang katahimikan. Pinilit niyang tumayo mula sa wheelchair. Ang bawat galaw ng kanyang mga binti ay tila tinutusok ng libu-libong karayom. Ang kanyang kalamnan ay mahina pa, at ang kanyang paningin ay paminsan-minsang nagdidilim. Ngunit ang imahe ng kanyang anak na si Mia at ang galit na nag-aalab sa kanyang puso ang nagsilbing tungkod niya. Dahan-dahan siyang humakbang, ang bawat tunog ng kanyang mga paa sa makinis na sahig
ay tila isang malakas na tambol sa kanyang pandinig. Nararamdaman niya ang bawat butil ng pawis na umaagos sa kanyang noo habang tinatahak ang madilim na pasilyo patungo sa storage room. Ang amoy ng alikabok at lumang gamit ay sumalubong sa kanya. Pagdating sa loob, mabilis niyang hinanap ang lumang aparador. Sa ilalim nito, kinapan niya ang bawat bahagi ng sahig hanggang sa maramdaman niya ang isang bahagi ng kahoy na tila umaangat. Gamit ang kanyang nangangatog na mga daliri, pilit niyang binuksan ang maliit na puwang. Doon, sa gitna ng dilim at sapot ng gagamba, ay nagniningning ang isang maliit na itim na bagay. Ang kanyang telepono, isang malalim na buntong hininga ng ginhawa ang kumawala sa kanyang mga labi habang hinahawakan ang malamig na metal ng kagamitan. Ito ang kanyang susi sa kalayaan. Ito ang kanyang sandata laban sa mga ahas na nakapaligid sa kanya. Ngunit bago pa man niya ito maisilid sa kanyang bulsa, isang tunog ang bumasag sa katahimikan ng storage room. Ang tunog ng mabibigat na sapatos na yari sa balat, ang bawat hakbang ay dahan-dahan at tila nananadya ay papalapit sa pintuan ng silid. Ang bawat tunog ng pagtama ng sapatos sa sahig ay tila isang hatol na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Elena, iha, bakit ka nandito sa madilim na kwartong ito? Ang boses ni Adrian ay narinig mula sa labas ng pinto, puno ng pagduda at isang uri ng kuryosidad na nakakapanghilakbot. Ang hawak ni Elena na telepono ay tila naging kasing init ng uling. Wala siyang mapagtataguan. Ang pinto ay dahan-dahang bumubukas, at ang liwanag mula sa hallway ay unti-unting pumapasok, iginuguhit ang mahabang anino ni Adrian sa sahig patungo sa kinaroroonan ni Elena. Akala mo ba ay mananatili kang bida sa kwentong ito, Elena? Sa huli, ang mga tulad mong masyadong mabait ang unang nauubos. Ang mga salitang iyon ni Isabel ay parang mga talsik ng asido sa sugatang puso ni Elena. Habang nakaupo siya sa kanyang wheelchair, pinapanood niya ang pinsan na dahan-dahang binubuksan ang kanyang jewelry box. Ang bawat kalansing ng mga gintong pulseras at ang marahang pagtama ng mga mamahaling hikaw sa isa't isa ay tila mga hiyaw ng pagtataksil. Ito ang mga alahas na regalo sa kanya ng kanyang ama, mga alaala ng pagmamahal na ngayon ay kinukulimbat ng taong itinuring niyang kapatid. Mabilis na isinilid ni Elena ang nahanap niyang telepono sa loob ng kanyang suot na makapal na cardigan bago pa man tuluyang makapasok si Adrian sa storage room kanina. Nagkunwari siyang nahihilo at naliligaw, isang acting na naging sapat upang palayasin siya ni Adrian pabalik sa kanyang silid. Ngunit ang panganib ay hindi natatapos kay Adrian. Narito si Isabel, ang buwayang nagtatago sa balat ng tupa. Pinsan, tinitingnan ko lang kung maayos ang mga gamit mo, wika ni Isabel. Ang boses ay puno ng pekeng lambing habang mabilis na isinisilid ang isang diamanteng singsing sa kanyang sariling bulsa. Alam mo naman, baka mawala o manakaw ng mga katulong. Mahirap na. Marami pa namang bayarin ang pamilya ngayon. Tinitigan ni Elena ang pinsan. Ang kanyang paningin ay matalas. Tila isang scalpel na gustong hiwin ang makapal na makeup at kasinungalingan sa mukha ni Isabel. Salamat, Isabel. Mahina niyang sagot, ang boses ay sadyang ginawang nanginginig. Mabuti na lang at nandyan ka. Naalala ko tuloy, bago ang aksidente, may itinabi akong malaking halaga sa klinika. Para sana iyon sa utang mo sa sugal, para hindi ka nahabulin ng mga pinagkakautangan mo. Kitang-kita ni Elena ang biglang paglaki ng mga mata ni Isabel. Ang pagkagahaman ay tila isang apoy na sumiklab sa mga balintataw nito. Di talaga? Saan mo itinago, Elena? Sabihin mo sa akin, ako na ang kukuha para mabayaran na natin sila. Ayokong mag-alala ka pa. Napangiti ng palihim si Elena. Ang pain ay kinagat ng isda. Hindi ko na masyadong matandaan. Parang nasa isang itim na envelope iyon. Pero kailangan ko ang cellphone ko para makuha ang code ng vault. Alam mo ba kung nasaan iyon? Ang mukha ni Isabel ay biglang namutla. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ay naging kapansin-pansin sa loob ng tahimik na silid. Bago pa man makasagot si Isabel,
Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at pumasok si Rafael Cruz. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na simoy ng hangin na nagpatahimik sa tensyon. Magandang hapon mga madams, wika ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat kay Elena at Isabel. Mukhang may mahalaga kayong pinag-uusapan. Nakakaistorbo ba ako? Hindi naman, attorney. Mabilis na sagot ni Isabel habang pilit na inaayos ang kanyang bulsa. Kinukumusta ko lang ang pinsan ko. Maiwan ko na muna kayo. Mabilis na lumabas si Isabel, ang tunog ng kanyang nagmamadaling hakbang sa pasilyo ay tila isang takas na umiiwas sa usig ng konsensya. Naiwan si Rafael at Elena. Lumapit ang abogado at tiningnan ng malalim si Elena. Matalino ang ginagawa mo, doktora. Bulong ni Rafael, sapat na upang sila lang dalawa ang makarinig. Pero ang paglalaro sa apoy ay mapanganib. Ang mga taong katulad ni Isabel ay hindi titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto nila. At ang gamot na iniinom mo, huwag kang mag-alala. Pinalitan ko na ang laman ng bote mo ng mga vitamins kaninang umaga bago pa ito maibigay sa iyo. Isang mabigat na pasanin ang tila nawala sa balikat ni Elena. Tumingin siya sa salamin na nasa kanyang harapan. Nakita niya ang kanyang sarili, payat, maputla, at may peklat sa noo. Ngunit sa likod ng mga matang iyon ay ang isang babaeng hindi napapayag na tapakan muli. Ang bawat hapdi ng kanyang nakaraan ay naging patalim na nagpapatalas sa kanyang isipan. Attorney, tawag ni Elena, ang kanyang tinig ay wala ng panginginig. Tulungan mo akong makalabas dito. Hindi na ako ligtas sa bahay na ito. Gagawin natin iyan, Elena, pero kailangan nating hintayin ang tamang pagkakataon. Ang gabi ng anibersaryo ng kamatayan ni Don Valdez, doon natin sila tatapusin. Nang makaalis si Rafael, muling bumalik si Isabel sa silid, tila hindi mapakali. Lumapit siya kay Elena at hinawakan ang kamay nito ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ni Elena. Elena, bulong ni Isabel, ang boses ay puno ng pait at takot. Tungkol sa cellphone mo, sigurado ka bang hindi mo alam kung nasaan? Dahil kung may makakita noon bago ikaw, baka hindi mo na magustuhan ang susunod na mangyayari. Ang katahimikan sa silid ay tila naging isang malapot na dilim na gustong lumamon sa kanilang dalawa. Ang pagpait ng mukha ni Isabel ay naging sapat na kumpirmasyon para kay Elena. Alam ng lahat ang tungkol sa telepono, at ang karera para makuha ito ay nagsimula na. Maling tao ang pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay, Elena. Maling-mali. Ang sariling tinig ni Elena sa kanyang isipan ay tila isang hatol na walang habag habang nakaupo siya sa sahig ng banyo, ang tanging lugar kung saan wala siyang nararamdamang matalas na mata ng mga CCTV. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa asul na kislap ng lumang telepono sa kanyang nanginginig na mga kamay. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na sumasabay sa takbo ng oras. Nararamdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang likuran, habang ang hangin sa loob ng maliit na silid ay tila nauubos. Sinubukan niya ang bawat mahalagang petsa sa kanyang buhay. Ang kaarawan ni Mia, mali. Ang petsa ng kanilang kasal, mali. Ang sarili niyang kaarawan, isang mapait na paalala na kahit kailan ay hindi ito binigyang halaga ni Adrian. Ang bawat maling password ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Isang patunay na sa loob ng maraming taon, siya ay isang estranghero sa sarili niyang tahanan. Ngunit biglang sumagi sa kanyang isip ang isang imahe, si Doña Celia na may hawak na rosaryo, umiiyak sa harap ng puntod ni Don Valdez tuwing ika-15 ng Marso. Ang tanging bagay na mas mahalaga sa mga Valdez kaysa sa pera ay ang kanilang pangalan at ang kanilang nakaraan. Pinindot ni Elena ang mga numero, 0.3, 1.5. Isang mahinang pag-vibrate ng telepono ang naramdaman niya sa kanyang palad. Bumukas ang screen. Ang mga icon na dati ay bahagi ng kanyang pang-araw-araw na buhay ay tila mga kaluluwang bumangon mula sa hukay upang magsumbong. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder ng mga recording. Ang unang file ay may pamagat na huling plano. Hindi pwedeng magtagal si Elena, Adrian. Ang boses ni Doña Celia ay kasing lamig ng yelo sa loob ng recording. Kapag nalaman niya ang tungkol sa mga pekeng pirma sa lupa ng ama niya,
Hindi lang tayo mawawalan ng pera, mabubulok pa tayo sa kulungan. Siguraduhin mong hindi siya aabot sa anibersaryo. Huwag kang mag-alala, ma, sagot ni Adrian at narinig ni Elena ang kalansing ng baso ng alak. Ang DNR ay nakahanda na. Isang maling galaw lang ng nurse at tapos na ang kwento niya. Akala niya siguro ay mahal ko talaga siya, kaya ko siya pinakasalan. Hindi niya alam na ang bawat I love you ko ay may katumbas na ektarya ng lupa. Ang bawat salitang lumalabas sa speaker ng telepono ay tila isang kutsilyong unti-unting hinihiwa ang puso ni Elena. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay pisikal. Naramdaman niya ang matinding pagsikip ng kanyang dibdib, ang bawat hininga ay tila punyal na bumabaon sa kanyang baga. Ngunit hindi siya pwedeng sumigaw. Pinigil niya ang kanyang boses sa pamamagitan ng pagkagat sa kanyang sariling braso, hanggang sa malasahan niya ang pait ng kanyang sariling balat. Ngunit ang pinakamasakit na revelasyon ay nasa dulo ng recording. Isang video file ang sunod na bumukas. Nakita ni Elena ang kanyang sariling kwarto, 2 taon na ang nakalilipas. Si Adrian, kaharap ang kanyang ama bago ito mamatay. Nakita niya kung paano pinilit ni Adrian ang matanda na pumirma sa isang dokumento habang ito ay nahihirapang huminga. Ang kanyang ama, na laging nagtitiwala kay Adrian, ay namatay na may luha sa mga mata habang niloloko ng sariling manugang. Kasabay ng pagtatapos ng video ay ang biglang pagbuhos ng ulan sa labas. Ang bawat patak ng tubig sa bubungan ng mansyon ay tila sumasabay sa tahimik na paghagulhol ni Elena. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang lahat ng kanyang pagtitiis sa bawat sampal at mura ni Adrian ay para lamang sa isang kasinungalingang binuo bago pa man sila magkakilala. Hindi siya asawa. Siya ay isang biktima ng isang mahabang plano ng pagnanakaw. Patawad, Papa. Bulong ni Elena sa gitna ng kadiliman ng banyo. Patawad dahil naging bulag ako. Sa gitna ng kanyang pighati, isang kislap ng galit ang pumalit sa kanyang mga luha. Ang Elena na laging nagpaparaya ay namatay na kasabay ng pagbagsak niya sa hagdan. Ang babaeng narito ngayon ay mayroon ng sandata. Hinawakan niya ng mahigpit ang telepono. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa case nito. Biglang narinig ni Elena ang pagpihit ng doorknob ng banyo. Ang tunog ng marahang pagbukas ng pinto ay naging hudyat ng mabilis na pagtatago niya ng telepono sa ilalim ng kanyang damit. Elena, bakit ka nagtatagal dyan? Ang boses ni Adrian ay narinig mula sa kabilang panig, puno ng suspisya. Buksan mo ang pinto, ngayon din. Tumayo si Elena, pinunasan ang kanyang mga mata at humarap sa salamin. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong uri ng determinasyon. Binuksan niya ang pinto at sinalubong ang matalas na tingin ni Adrian. Medyo sumama lang ang pakiramdam ko, Adrian. Mahina niyang wika, ang boses ay sadyang ginawang walang buhay. Siguro ay dahil sa ulan. Gusto ko nang matulog. Hinawakan ni Adrian ang kanyang balikat ng mahigpit. Ang kanyang hininga na amoy sigarilyo at alak ay dumampi sa mukha ni Elena. Huwag kang gagawa ng kahit anong ikagagalit ko, Elena. Alam mo ang mangyayari kay Mia kapag naging pasaway ka. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang anak ay tila isang banta na mas masahol pa sa kamatayan. Habang nakahiga sa kama sa tabi ni Adrian ng gabing iyon, pinapakinggan ni Elena ang malakas na hilik ng kanyang asawa. Sa bawat segundong lumilipas, ang tunog ng ulan sa labas ay tila bumubulong sa kanya. Anibersaryo. Ang anibersaryo ang katapusan ng lahat. Ilang beses na ba akong pinatay ng pamilyang ito bago pa man ako mahulog sa hagdan? Ang tanong na iyon ay tila isang malupit na eko sa isipan ni Elena habang maingat siyang naglalakad sa madilim at abandonadong pasilyo ng kanyang sariling klinika. Ang amoy ng alikabok, pinaghalong gamot at luma ng antiseptic ay tila sumasakal sa kanya, isang mapait na paalala ng buhay na ninakaw sa kanya. Dito sa mga silid na ito, dati ay puno ng pag-asa at pagpapagaling, ngunit ngayon ay tila isang sementeryo ng mga alaala. Sa dulo ng hallway, sa isang silid na dati ay kanyang opisina, nakita niya ang anino ng isang lalaki. Ang liwanag mula sa labas,
na nagmumula sa mga streetlight ng Makati ay iginuguhit ang matikas na tindig ni Rafael Cruz. Nang marinig nito ang marahang paghakbang ni Elena, agad itong lumingon, ang mga mata ay puno ng pag-aalala at isang uri ng determinasyon na hindi pa nakikita ni Elena sa ibang tao. Masyadong mapanganib ang ginawa mo, Elena, bulong ni Rafael habang mabilis itong lumalapit upang alalayan siya. Kung nalaman ni Adrian na lumabas ka ng mansyon sa ganitong oras, hindi ko alam kung ano ang kaya niyang gawin. Wala na akong pakialam, Rafael, sagot ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng pait. Patay na ang takot ko. Mas natatakot ako na mabulok sa bahay na iyon nang hindi nakakamit ang hustisya para sa ama ko at para sa sarili ko. Inilabas ni Elena ang lumang telepono at iniabot ito kay Rafael. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagtagpo. Isang mabilis na kuryente ng init ang gumapang sa balat ni Elena. Isang pakiramdam na matagal na niyang nakalimutan sa piling ng kanyang asawa. Hindi ito ang init ng pagnanasa, kundi ang init ng isang tunay na pagkalinga at kaligtasan. Nandito ang lahat. Wika ni Elena, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ng luha. Ang mga recording, ang video ng pagpirma ni Papa, Rafael. Pinatay nila ang ama ko sa harap ng sarili niyang mga mata. Huminga ng malalim si Rafael at marahang pinisil ang kamay ni Elena. Alam ko, at iyan din ang dahilan kung bakit ako nandito. Dahan-dahang naupo si Rafael sa gilid ng lumang mesa at tumingin sa malayo. Tila may hinahalungkat na masakit na nakaraan. Ang asawa ko, si Sofia. Siya ang head nurse sa ospital ng mga Valdez, 5 taon na ang nakalilipas. Nakatuklas siya ng mga anomalya sa pondo. Ang money laundering na ginagawa ni Adrian at ng kanyang ama. Isang gabi, tumawag siya sa akin, takot na takot. Sabi niya ay may hawak siyang ebidensya. Pero pag-uwi ko, wala na siya. Sabi nila, heart attack. Pero alam kong pinatay nila siya. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging napakabigat. Ang tanging naririnig ay ang malalim na paghinga ni Rafael at ang mahinang tunog ng hangin na pumapasok sa mga siwang ng bintana. Dito, naintindihan ni Elena kung bakit ganoon na lamang ang pagtulong sa kanya ng abogado. Hindi lang ito tungkol sa batas. Ito ay tungkol sa paghihiganti ng mga pusong nawalan. I'm sorry, Rafael. Bulong ni Elena. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapit sa balikat ng lalaki bilang pakikiramay. Huwag kang humingi ng paumanhin, sagot ni Rafael habang pilit na ngumingiti. Ngayon, ang mahalaga ay mailipat natin ang lahat ng files na ito sa isang secure server. Kapag nasa kamay na natin ang lahat, hindi na nila tayo pwedeng saktan pa. Habang abala si Rafael sa paglilipat ng mga dokumento gamit ang kanyang laptop, dinalhan niya si Elena ng isang baso ng mainit na kape na kinuha niya mula sa kanyang termos. Ang usok ng kape ay tila isang manipis na belo sa pagitan nilang dalawa. Uminom ka muna, wika ni Rafael. Kailangan mo ng lakas. Ang laban na ito ay hindi magiging madali. Ito ang tinatawag ni Elena na golden moment. Sa gitna ng kaguluhan, sa loob ng isang abandonadong klinika, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi kailanman naibigay ni Adrian. Ang pag-aalaga ni Rafael ay hindi mapanupil. Ito ay nagbibigay ng lakas. Ang kape ay mainit sa kanyang lalamunan, tila nagbibigay ng init sa kanyang nanalamig na pagkatao. Bakit mo ginagawa ito, Rafael? Tanong ni Elena. Pwede ka namang manahimik na lang at mamuhay ng normal. Tumingin si Rafael ng diretso sa mga mata ni Elena. Dahil sa loob ng 5 taon, wala akong nagawa para kay Sofia. Pero ngayon, nakita ko sa iyo ang pagkakataon na maitama ang lahat. At dahil naniniwala ako na ang isang katulad mo, Elena, ay hindi dapat hinahayaang mawasak ng mga halimaw. Ang katahimikan ay muling nabalot ng isang kakaibang tensyon, isang tensyong puno ng hindi masabing damdamin. Lumapit si Rafael at dahan-dahang inayos ang buhok ni Elena na humaharang sa kanyang mga mata. Ang haplos na iyon ay puno ng respeto, isang pangakong hindi siya iiwan sa gitna ng laban. Handa ka na ba, Elena? Tanong ni Rafael, ang kanyang boses ay naging seryoso.
Dahil sa oras na lumabas tayo rito, wala nang balikan. Kailangan mong mamatay muli sa paningin nila. Ang masunurin at mahinang Elena ay kailangang maglaho upang mabuhay ka ng totoo. Tumango si Elena, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Handa na ako, Rafael. Gawin natin ang lahat ng kailangan. Ngunit bago pa man sila makalabas ng silid, narinig nila ang tunog ng isang sasakyan na pumarada sa tapat ng klinika. Ang tunog ng pagpatay ng makina ay tila isang babala. Mula sa bintana, nakita ni Elena ang pamilyar na anino ni Adrian na bumaba ng sasakyan, may hawak na flashlight at may bit-bit na baril sa kanyang baywang. Nandito siya, bulong ni Elena, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Rafael, paano niya nalaman? Huwag kang gagawa ng ingay, bilin ni Rafael habang hinihila si Elena sa isang madilim na sulok. Manatili ka lang sa tabi ko. Ang tunog ng pagbukas ng kalawit ng pinto sa ibaba ay bumasag sa katahimikan. Ang bawat hakbang ni Adrian sa hagdan ay tila isang hatol na papalapit. Nararamdaman ni Elena ang bilis ng kanyang sariling paghinga, habang ang kamay ni Rafael ay mahigpit na nakahawak sa kanya, tila isang tanging sandata laban sa darating na panganib. Maghanda ka na, Elena, dahil sa gabing ito, sisiguraduhin kong wala nang matitirang bakas ng iyong kahapon. Ang mga salitang iyon ni Doña Celia ay tila isang malupit na bulong ng hangin habang nakatitig siya kay Elena sa harap ng malaking salamin ng mansyon. Isang linggo na ang nakalilipas mula ng gabi sa klinika. Ang gabing muntik na silang mahuli ni Adrian. Salamat sa liksi ni Rafael, nagawa nilang makalabas sa likurang pinto bago pa man marating ni Adrian ang kanilang kinaroroonan. Ngunit ang kaba sa dibdib ni Elena ay hindi pa rin humuhupa. Tila ba ang bawat segundong lumilipas ay isang hakbang papalapit sa isang bangin. Sa gabing ito, ang mansyon ng mga Valdez ay nababalot ng isang mapanlinlang na ningning. Ang mga chandelier ay tila naglalabas ng mga diamanteng liwayway, at ang bawat sulok ay puno ng mga mamahaling bulaklak na ang bango ay tila sumasakal sa hininga. Ito ang gabi ng anibersaryo ng kamatayan ni Don Valdez, isang gabi ng pag-alala, ngunit para sa pamilya Valdez, ito ay gabi ng kanilang ganap na tagumpay. Suotin mo ito, utos ni Doña Celia habang inilalapag ang isang mahabang bestidang kulay puti sa ibabaw ng kama. Gusto kong magmukha kang isang anghel sa harap ng mga bisita. Isang anghel na handa ng magpaalam sa lahat. Tiningnan ni Elena ang bestida. Ang puti nito ay tila kasing puti ng telang ipinambabalot sa mga patay. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, mayroong isang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong lamig. Isinuot niya ang damit at habang nararamdaman ang pagdampi ng tela sa kanyang balat, naisip niya ang bawat kababaihang biktima na hindi nagkaroon ng pagkakataong lumaban. Para sa kanila, para kay Mia at para sa sarili niya, tatapusin niya ang palabas na ito. Bago bumaba, pumasok si Adrian sa silid. Nakasuot siya ng isang itim na tuksedo, mukhang matikas at kagalang-galang. Isang perpektong balat kayo para sa isang halimaw. Lumapit siya kay Elena at tiningnan nito mula ulo hanggang paa. "You look beautiful, Elena," wika ni Adrian, ngunit ang kanyang tinig ay walang bahid ng paghanga, kundi pag-angkin. "Sayang lang at kailangan nating gawin ito. Pero alam mo naman, business is business." Dito nangyari ang tinatawag na golden moment. Lumapit si Elena kay Adrian, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang itinaas upang ayusin ang kurbata nito. Nararamdaman niya ang init ng leeg ni Adrian sa kanyang mga daliri. Sa paningin ng sino mang titingin mula sa pinto, sila ay tila isang mapagmahal na mag-asawang naghahanda para sa isang piging. Ngunit sa loob ni Elena, ang bawat pag-aayos niya sa kurbata ay tila paghigpit ng lubid sa leeg ng kanyang asawa. "Hayaan mong ayusin ko ito, Adrian," bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may talim na hindi napapansin ng huli. "Gusto kong maging maayos ang hitsura mo sa huling pagkakataong haharap ka sa maraming tao. Gusto kong maalala ka nila sa ganitong ayos." Ngumiti si Adrian, isang ngiting puno ng kayabangan. "Good. I'm glad you're finally accepting your fate." Nagsimula ang piging. Ang mga maimpluwensyang tao ng Makati
mga politiko, at ang media ay nagtipon-tipon sa malaking bulwagan. Ang tunog ng mga basong nagtatama-tama, ang mahinang musika ng violin, at ang tawanan ng mga bisita ay tila isang nakakangilong ingay sa pandinig ni Elena. Nakita niya si Rafael sa isang sulok, nakasuot din ng tuksedo, at isang mabilis na tango ang ipinalit nila sa isa't isa. Ang lahat ay nakahanda na. Tumayo si Doña Celia sa gitna ng hagdan, may hawak na baso ng champagne. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pagdalo sa mahalagang gabing ito. Bukod sa pag-alala sa aking yumaong asawa, nais din naming ipagdiwang ang milagrosong paggaling ng aking manugang na si Elena. At bilang tanda ng kanyang pasasalamat, mayroon siyang mahalagang dokumentong lalagdaan sa harap ninyong lahat, ang paglilipat ng pamamahala ng kanyang klinika at mga ari-arian sa pamilya Valdez upang masigurong magpapatuloy ang serbisyo nito para sa bayan. Nagpalakpakan ang mga tao. Ang bawat palakpak ay tila isang sampal sa katotohanan. Inilabas ng abogado ni Adrian ang isang folder, ang Bagong Testamento, isang dokumentong puno ng kasinungalingan na magtatanggal sa karapatan ni Elena sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Lumapit si Adrian sa stage at kinuha ang mikropono. Bago ang pirmahan, nais ko munang magpasalamat sa aking asawa. Elena, ikaw ang aking lakas. At sa harap ng lahat, nais kong sabihin kung gaano kita kamahal. Habang nagsasalita si Adrian, nararamdaman ni Elena ang bigat ng telepono na nakatago sa kanyang bulsa. Tumingin siya sa monitor sa likod ni Adrian kung saan dapat ay ipapalabas ang mga litrato ng kanilang pamilya bilang bahagi ng tribute. And now, sigaw ni Adrian, ang kanyang mukha ay nagniningning sa ilalim ng mga spotlight. Let us watch a short video of our journey together. Ang mga ilaw sa buong bulwagan ay unti-unting namatay. Ang kadiliman ay bumalot sa lahat. Isang matinding katahimikan ang naghari. Tila ba ang buong mundo ay naghihintay sa susunod na mangyayari. Ang screen sa likod ni Adrian ay nagsimulang magliwanag. Ngunit sa halip na mga litrato ng kasal at mga ngiti ni Mia, isang malakas na boses ang bumasag sa katahimikan ng bulwagan, isang boses na hinding-hindi makakalimutan ni Adrian at Doña Celia. Siguraduhin mong hindi siya aabot sa anibersaryo, Adrian. Isang maling galaw lang ng nurse at tapos na ang kwento niya. Ang tunog ng boses ni Doña Celia na nanggagaling sa mga speaker ay tila isang kulog sa gitna ng isang maaliwalas na gabi. Ang bulungan ng mga bisita ay biglang naging isang nakakabinging ingay ng pagkagulat at takot. Ang mukha ni Adrian sa ilalim ng kaunting liwanag mula sa screen ay biglang naging abo ang kulay. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pagkalito. Ang katotohanan ay walang boses, Adrian, pero sa gabing ito ang pinakamalakas na tunog na maririnig mo. Ang tinig ni Elena ay hindi sumisigaw, ngunit umalingaw-ngaw ito sa bawat sulok ng bulwagan, mas matalas pa sa mga hiyaw ng pagtataka ng mga bisita. Habang ang mukha ni Adrian sa screen ay patuloy na nagsasalita tungkol sa kanyang mga balak. Ang tunay na Adrian na nasa stage ay tila naging isang estatwa ng asin, putla, naninigas, at unti-unting nadudurog sa harap ng lahat. Ang mga flash ng camera mula sa media na kanina ay para sa isang masayang okasyon. Ngayon ay tila mga kidlat na tumatama sa kanyang nagbabagong anyo mula sa isang ideal husband patungo sa isang kriminal. Patayin niyo yan. Isang malaking pagkakamali ito. Sinisiraan lang kami. Ang sigaw ni Doña Celia, ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng desperasyon. Sinubukan niyang habulin ang mga technician, ngunit huli na ang lahat. Ang bawat salitang binitawan niya sa recording ay nakatatak na sa isipan ng mga makapangyarihang tao sa Makati. Dahan-dahang humakbang si Elena patungo sa gitna ng stage. Ang kanyang puting bestida ay nagniningning sa ilalim ng mga spotlight, tila isang baluti ng katarungan. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang natira ay ang lamig ng isang babaeng namatay na at muling nabuhay para sa paghihiganti. Hindi ito pagkakamali, Doña Celia, wika ni Elena. Ang kanyang tinig ay malamig na parang hanging amihan. Ang pagkakamali ay ang isiping mananatili akong pikit mata habang pinapatay niyo ang aking ama at dahan-dahan niyo akong inuubos.
Ang dokumentong pinapirmahan niyo sa akin? Isang pekeng kasunduan na kailanman ay hindi magkakaroon ng bisa. Elena, tumahimik ka! Galit na bulong ni Adrian habang sinusubukang hawakan ang braso ni Elena ng marahas. Huwag mong sirain ang pamilyang ito sa harap ng lahat. Sa harap ng daan-daang saksi, hinawi ni Elena ang kamay ni Adrian ng may pandidiri. Dito nangyari ang golden moment na hinding-hindi malilimutan ng lahat. Dahan-dahang hinubad ni Elena ang kanyang wedding ring, ang gintong singsing na simbolo ng kanyang mga taon ng pagtitiis at pagpapakababa. Itinaas niya ito, tinitigan sa huling pagkakataon, at pagkatapos ay binitawan ito sa loob ng baso ng champagne na hawak ni Adrian. Ang tunog ng pagtama ng ginto sa ilalim ng kristal na baso ay tila isang pinal na tuldok sa kanilang kasal. Ang bawat bula ng champagne na tumalsik ay tila mga luha ng kalayaang dahan-dahang kumakawala. Ayoko na sa dumi ng pamilyang ito, Adrian, bulong ni Elena, sapat na upang marinig ng mga mikroponong nakabukas pa rin. Ang kasal natin ay hindi isang sumpa ng pagmamahal, kundi isang kontrata ng pagnanakaw. At ngayon, tinatapos ko na ang kontratang iyon. Biglang bumukas ang malaking pinto ng bulwagan. Ang tunog ng sabay-sabay na paghakbang ng mga sapatos na yari sa balat. At ang kalansing ng mga kagamitan ng mga autoridad ay bumasag sa tensyon. Pumasok si Rafael Cruz. Kasunod ang mga pulis na may hawak na warrant of arrest. Adrian Valdez, Doña Celia Valdez. Ang boses ni Rafael ay puno ng autoridad. Kayo ay inaaresto sa mga kaso ng attempted murder, falsification of documents, at money laundering. May karapatan kayong manahimik. Ang bulwagan ay nabalot ng kaguluhan. Ang mga bisita ay nagsimulang magsipag-alisan, habang ang media ay pilit na kumukuha ng bawat anggulo ng pagbagsak ng Imperyong Valdez. Nakita ni Elena si Isabel na nagtatangkang tumakas sa gilid, ngunit agad itong naharang ng mga pulis. Ang mukha ni Isabel ay puno ng luhang hindi para sa pagsisisi, kundi para sa takot sa kanyang sariling kinabukasan. Ngunit si Adrian ay hindi basta-basta susuko. Sa gitna ng gulo, nakita ni Elena ang pagdilim ng mga mata ng kanyang asawa. Isang uri ng baliw na galit ang sumiklab dito. Mabilis na kumalas si Adrian sa mga pulis at tumakbo patungo sa kanyang opisina sa itaas na palapag. Adrian, huwag! Sigaw ni Elena. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa takot sa susunod na hakbang ng isang taong wala nang mawawala. Sumunod ang mga pulis at si Rafael sa itaas. Nanatili si Elena sa ibaba, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibong nais kumawala sa kanyang dibdib. Ang katahimikan sa paligid ay naging nakakangilo. Tila ba ang buong mansyon ay naghihintay sa isang huling trahedya. Pagkalipas ng ilang sandali, isang nakakangilong tunog ang umaling-awngaw mula sa itaas na palapag, isang putok na nagmula sa opisina ni Adrian. Ang tunog na iyon ay tila nagpatigil sa ikot ng mundo ni Elena. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginig, hindi para sa takot para kay Adrian, kundi para sa takot na ang lahat ng kanyang pinaglaban ay mauuwi lamang sa isa pang madugong wakas. Sa gitna ng kadiliman ng hallway sa itaas, ang matinis na tili ni Isabel ay muling narinig, na sinundan ng isang mabigat na katahimikan na mas nakakatakot pa sa anumang ingay. Hindi lahat ng sugat ay naghihilom sa pamamagitan ng paglimot, Adrian. Ang iba ay kailangang buksan upang tuluyang malinis ang lason sa loob. Ang usok mula sa putok ng baril ay tila isang manipis na belo na bumabalot sa opisina ni Adrian nang marating ito ni Elena. Ang amoy ng pulbura ay sumulasok sa kanyang ilong. Isang matapang at mapanganib na amoy na tila hudyat ng kamatayan. Ngunit sa gitna ng silid, hindi ang dugo ang katawan ni Adrian ang kanyang nakita. Nakatayo si Adrian sa harap ng kanyang nakabukas na vault. Ang baril ay nanginginig sa kanyang kamay, habang ang mga bala ay bumaon sa bakal na pintuan ng lagayan ng kanyang mga lihim. Sinubukan niyang sirain ang mga dokumento, ngunit ang takot ay mas mabilis kaysa sa kanyang mga daliri. Huli na ang lahat, Adrian. Ang boses ni Rafael
ay matatag habang nakatutok ang kanyang sariling baril sa asawa ni Elena. Bitawan mo ang sandata, wala ka nang matatakbuhan. Dahan-dahang binitawan ni Adrian ang baril. Ang tunog ng pagbagsak ng bakal sa makapal na alpombra ay tila ang huling hininga ng kanyang kapangyarihan. Napaluhod si Adrian, ang kanyang tuksedo ay gusot-gusot at ang kanyang mukha ay puno ng pawis at luha ng pagkatalo. Wala na ang mapagmataas na leon ng Makati. Ang natira ay isang basang sisiw na nanginginig sa takot. Habang inilalabas ng mga pulis si Adrian at Doña Celia mula sa mansyon, sinalubong sila ni Elena sa paanan ng hagdan. Ang bawat hakbang ng kanyang asawa na may suot na posas ay tila isang bayad sa bawat sampal at bawat gabing pinaiyak siya nito. Isinusumpa kita, Elena, ang huling hiyaw ni Doña Celia habang isinasakay ito sa patrol car. Hindi ka magiging masaya. Ninakaw mo ang lahat sa amin. Tiningnan sila ni Elena ng walang emosyon. Hindi ko ninakaw ang sa inyo, Doña Celia. Binawi ko lang ang kinuha niyo sa akin at sa aking ama. Ang hustisya ay hindi pagnanakaw. Ito ay pagtatama. Nang muling tumahimik ang paligid, lumapit si Lourdes kay Elena. May dala itong isang lumang kahon na gawa sa nara, puno ng alikabok at tila itinago ng maraming dekada. Ang matanda ay umiiyak, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga luha ay puno ng ginhawa. Doktora, ito na ang huling piraso ng katotohanan. Bulong ni Lourdes habang iniabot ang kahon. Ito ang mga liham ng yumaong ina ni Senyorito Adrian, ang biyena ni Doña Celia. Pinatago niya ito sa akin bago siya mamatay dahil alam niyang walang ibang mapagkakatiwalaan sa bahay na ito. Dahan-dahang binuksan ni Elena ang kahon. Ang amoy ng lumang papel at tuyong bulaklak ay sumalubong sa kanya. Dito nangyari ang golden moment ng pagtuklas. Binasa ni Elena ang mga liham. Ang bawat salita ay tila isang boses mula sa nakaraan na nagkukwento ng isang madilim na sikreto. Ang mga liham ay naglalaman ng mga patunay na si Adrian ay may malalang sakit sa pag-iisip mula pa noong bata. Isang hilig sa karahasan na ilang beses nang nagresulta sa pananakit sa kanyang mga dating kasintahan. Ipinakita sa mga sulat kung paano ginamit ng pamilya Valdez ang kanilang yaman upang bayaran ang mga biktima, patahimikin ang mga saksi, at burahin ang mga record sa pulisya. Ang kasal ni Elena kay Adrian ay hindi lamang para sa pera. Ito ay isang plano upang magkaroon ng isang doktor sa loob ng bahay na magsisilbing tagapag-alaga at tagapagtakip sa mga sumpong ng asawa. Naging biktima rin pala ako ng isang sakit na hindi ko kailanman na-diagnose. Bulong ni Elena habang hinahaplos ang mga sulat. Isang sakit na ang tawag ay kasakiman. Kasabay nito, si Isabel ay tuluyan ng bumigay sa ilalim ng presyur ng mga investigador. Dahil sa takot na mabulok sa kulungan, inamin niya ang lahat ng kanyang pakikipagsabwatan kay Adrian, mula sa pagnanakaw ng alahas hanggang sa pagpapalit ng mga gamot ni Elena. Ang kanyang pag-amin ang naging huling pako sa kabaong ng pamilya Valdez. Pagkalipas ng ilang araw, habang inaayos ni Elena ang kanyang mga gamit upang lumipat sa isang mas payak na tahanan, isang sulat ang iniabot sa kanya ng isang courier. Ang selyo nito ay nagmula sa loob ng kulungan. Dahan-dahan niyang binuksan ng sobre. Isang piraso ng papel lamang ang laman nito, may nakasulat na isang pangungusap sa isang sulat kamay na kilalang-kilala niya. Ang matulis at madiing panulat ni Adrian. Hindi pa ito tapos, Elena. Ang anino ko ay susundan ka hanggang sa huling hininga mo. Naramdaman ni Elena ang isang malamig na simoy ng hangin sa kanyang likuran. Ang banta ay tila isang madilim na ulap sa gitna ng kanyang bagong umaga. Ngunit hindi niya hinayaang manginig ang kanyang mga kamay. Kinuha niya ang lighter sa ibabaw ng mesa, sinindihan ang dulo ng papel, at pinanood kung paano lamunin ng apoy ang bawat titik ng pananakot. Ang abo ng sulat ay dahan-dahang nahulog sa sahig. Tila isang paalala na ang nakaraan ay maaari pang magbigay ng init. Ngunit wala na itong kapangyarihang sunugin ang kanyang kinabukasan. Ang tunay na kalayaan ay hindi matatagpuan sa pagtakbo palayo sa sakit, kundi sa pagtayo sa gitna ng mga guho at pagpili na bumuo muli.
Ang kaisipang iyon ang sumalubong kay Elena kasabay ng dahan-dahang pagsikat ng araw sa kanyang bagong tahanan sa Quezon City. Wala na ang malamig na marmol ng Makati. Ang paligid niya ngayon ay gawa sa mainit na kahoy, puno ng mga halamang kanyang inaalagaan, at ang amoy ng sinangag at pritong tuyo na nagmumula sa kusina ay tila isang masuyong yakap ng kanyang kabataan. Ito ang amoy ng kapayapaan. Isang simpleng karangyaan na ipinagkait sa kanya ng maraming taon. Narinig ni Elena ang malutong na tawa ni Mia mula sa bakuran, nakikipaglaro sa isang asong kanilang inampon. Ang bawat hagik-hik ng bata ay tila isang awit ng pasasalamat na hindi na nila kailangang maglakad ng patiyad sa loob ng sariling bahay. Ang anino ni Adrian ay unti-unti nang naglalaho sa mga mata ng kanyang anak, pinalitan ng liwanag ng isang mundong wala ng takot. Sa hapon ding iyon, ang maliit na gate ng kanilang bakuran ay bumukas. Ang tunog ng marahang pag-alog ng bakal ay nagpalingon kay Elena. Si Rafael Cruz ay nakatayo doon, may bit-bit na isang bungkos ng mga puting bulaklak at isang signboard na gawa sa inukit na kahoy. Ang kanyang ngiti ay tila isang dapit hapon, kalmado, malalim at puno ng pangako ng pahinga. "Handa na ba ang lahat, Doktora?" Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay may dalang kakaibang init na nagpapabilis sa tibok ng puso ni Elena sa isang positibong paraan. "Handa na, Rafael," sagot ni Elena habang lumalapit sa kanya. Dito nangyari ang golden moment ng kanilang bagong simula. Sabay nilang isinabit ang signboard sa itaas ng pintuan ng maliit na gusali sa tabi ng kanilang bahay. Nakasulat doon sa malalaking titik, Vargas Healing Center. Sa ilalim nito, may mas maliit na mensahe. "Dito, pakikinggan ka." Habang hinihigpitan ni Rafael ang mga tornilyo, dahan-dahang humawak si Elena sa kanyang braso upang alalayan ang signboard. Ang haplos na iyon ay hindi nagmamadali. Walang pressure, walang obligasyon. Isang tahimik na pagkilala lamang sa dalawang kaluluwang parehong nasugatan, ngunit piniling maging gamot sa isa't isa. "Salamat, Rafael," bulong ni Elena. "Hindi ko ito magagawa kung wala ka." "Ginawa mo ang lahat ng ito, Elena," sagot ni Rafael habang tinititigan siya ng malalim. "Ang klinik na ito ay simbolo ng iyong lakas. Ako ay isang saksi lamang sa iyong muling pagsilang." Nagsimula ang operasyon ng klinika. Ang mga unang pasyente ni Elena ay mga kababaihang tulad niya. Mga inang walang boses, mga asawang itinatago ang mga pasa sa ilalim ng makapal na pulbos, at mga anak na lumaki sa gitna ng sigawan. Sa bawat paghawak ni Elena sa kanilang mga kamay, sa bawat pakikinig niya sa kanilang mga kwento, naramdaman niya ang unti-unting paghilom ng sarili niyang mga sugat. Ang panggagamot ay naging kanyang paraan ng pagpapatawad sa kanyang sarili. Dahil sa pananatiling bulag ng matagal na panahon. Isang araw, habang tinatapos ni Elena ang kanyang huling appointment, isang malaking truck ang pumarada sa harap ng klinika. May dalang mga makabagong medical equipment, mga ultrasound machine at monitoring tools na nagkakahalaga ng milyon-milyon. "Para kanino ito?" tanong ni Elena sa driver. "Para sa Vargas Healing Center po, Doktora," sabi ng donor. Bayad daw po ito sa lahat ng utang na loob na hindi kailanman nabayaran. Walang pangalan ang donor, ngunit alam ni Elena. Ang mga ari-arian ng mga Valdez na narecover ng gobyerno ay dahan-dahan nang naibabalik sa mga tunay na nagmamay-ari. At ang ilan sa mga ito ay dinaloy ni Rafael upang maging pondo para sa kanyang misyon. Ang hustisya ay patuloy na gumugulong, hindi lamang sa loob ng korte, kundi sa bawat kagamitang magliligtas ng buhay sa kanyang klinika. Sa huling bahagi ng hapon, naglakad si Elena patungo sa dalampasigan ng Manila Bay, hindi malayo sa kanilang tirahan. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga bato ay tila isang ritmikong paghinga ng kalikasan. Pinanood niya ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nagkulay kahel at lila,
Tila isang kanvas ng emosyong kanyang pinagdaanan, inilabas niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay ang huling liham ni Adrian mula sa kulungan. Hindi na niya ito binasa. Hindi na niya kailangan ang kanyang lason. Kinuha niya ang isang lighter at sinindihan ang papel. Pinanood niyang lamunin ng apoy ang bawat titik ng pananakot hanggang sa maging abo na lamang ito na tinangay ng hangin patungo sa dagat. Nararamdaman niya ang malamig na tubig na dahan-dahang dumidampi sa kanyang mga paa. Ang bawat hampas ng alon ay tila naghuhugas sa mga huling bakas ng Makati, ng sakit at ng pagiging asawa ni Adrian. Tumayo si Elena ng matuwid. Ang kanyang anino sa buhangin ay mahaba at matatag. Alam niyang ang bukas ay hindi perpekto, na ang mga sugat ay paminsan-minsang hihapdi kapag umuulan. Ngunit alam din niya na siya ay buhay. Siya ay malaya. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, alam niya kung sino siya. Siya si Elena. Isang babaeng dumaan sa apoy, ngunit sa halip na maging abo, ay naging isang diamanteng kailanman ay hindi na muling mababasag. Isang taon na ang lumipas, ngunit ang bawat haplos ng hangin mula sa dagat ay tila isang bagong paalala na ang buhay ay patuloy na dumadaloy. Kasing sigla ng mga alon sa Manila Bay, sa hapong ito, ang kalangitan ay isang canvas ng nag-aapoy na kahel at malambot na lila. Isang tanawing tila ipininta para sa mga pusong nagtagumpay sa mahabang gabi. Nakatayo si Elena sa dalampasigan, pinapanood ang pagsikat ng unang bituin sa langit. Wala na ang putla sa kanyang mga pisngi. Pinalitan na ito ng malusog na kulay ng isang babaeng muling nakahanap ng kanyang layunin. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot, ngayon ay matatag na humahawak sa isang maliit na puting panyo. Naririnig niya ang mga balita tungkol sa pamilya Valdez, ang hatol na habambuhay na pagkabilanggo para kay Adrian at Doña Celia dahil sa dami ng mga ebidensyang lumutang. Si Isabel naman ay nananatili sa likod ng rehas. Binabayaran ang bawat kataksilang ginawa niya sa sariling dugo. Ang pangalang Valdez, na dati ay kinatatakutan at iginagalang, ngayon ay isang babala na lamang sa kasaysayan ng Makati. Ngunit para kay Elena, ang mga balitang ito ay hindi na nagdudulot ng galit. Ang puot ay isang mabigat na bagahe na matagal na niyang ibinaba sa tabi ng daan. "Mama, tignan mo ang saranggola ko. Ang taas na po." Ang sigaw ni Mia ay tila isang musika na nagpabalik sa diwa ni Elena sa kasalukuyan. Nakita niya ang kanyang anak na tumatakbo sa buhanginan. Ang buhok ay hinahampas ng hangin habang ang isang makulay na saranggola ay sumasayaw sa langit. Sa tabi ng bata ay si Rafael, na matiyagang tinuturuan si Mia kung paano kontrolin ang kwerdas. Lumingon si Rafael kay Elena at ngumiti. Ang ngiting iyon ay hindi naghahanap ng kapalit. Ito ay isang tahimik na pag-anyaya na sumama sa kanilang saya. Lumapit si Rafael, ang bawat hakbang nito sa buhangin ay tila isang pangako ng katapatan. "Iniisip mo pa rin ba sila?" Mahinang tanong ni Rafael nang makalapit siya. Sapat na upang sila lang dalawa ang makarinig sa gitna ng tunog ng mga alon. Umiling si Elena, isang malumanay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Hindi na, Rafael. Ang pagpapatawad na ibinigay ko ay hindi para sa kanila upang mapalaya sila sa kanilang kasalanan. Ibinigay ko iyon para sa sarili ko upang mapalaya ang puso ko mula sa kanilang hawak. Ang puot ay para lamang sa mga taong walang hinaharap. Ako, marami pa akong gagawin." Dito nangyari ang golden moment na nagtapos sa lahat. Itinaas ni Elena ang kanyang kamay at dahan-dahang binitawan ang puting panyo sa hangin. Pinanood nila kung paano ito tangayin ng malakas na simoy ng dagat, palayo ng palayo, hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lamang ito sa gitna ng papalubog na araw. Ito ang simbolo ng kanyang huling pagpapakawala, ang huling hibla ng kanyang pagtitiis ay tuluyan ng naging kalayaan. "You've built something beautiful, Elena," wika ni Rafael habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ni Elena. Hindi ito mahigpit, hindi ito mapanupil. Isang marahang pagdampi lamang ng balat sa balat, isang pagkilala na sa mundong ito, mayroon pang pag-ibig na marunong maghintay at rumespeto.
ang klinika, si Mia, at ang sarili mo. Proud ako sa iyo. Salamat, Rafael, dahil tinulungan mo akong makitang muli ang aking halaga, sagot ni Elena. Pero higit sa lahat, salamat dahil hinayaan mo akong iligtas ang sarili ko. Ang mensahe ng kanyang buhay ay malinaw na ngayon sa kanyang isipan, tila isang liwanag na hindi na muling mamamatay. Ang pamilya ay dapat na nagsisilbing kanlungan, hindi bilangguan. Ang pag-ibig ay dapat na nagpapalakas, hindi nagpapaliit ng pagkatao. At ang pinakamahalagang aral na natutunan niya ay ito. Ang pagmamahal sa sarili ay hindi kasakiman. Ito ang pundasyon upang maprotektahan mo ang mga taong tunay na mahalaga sa iyo. Habang naglalakad silang tatlo palayo sa dalampasigan, magkahawak kamay sa ilalim ng unang sinag ng buwan, alam ni Elena na ang kwento niya ay hindi nagtatapos sa happily ever after na parang sa pelikula. Marami pa ring hamon, marami pa ring sugat na hihapdi sa bawat pag-ulan. Ngunit sa bawat hakbang niya sa lupang ito, alam niyang hindi na siya muling luluhod sa harap ng kahit sinong halimaw. Hindi na siya ang biktima. Hindi na siya ang martir. Siya si Dr. Elena Vargas, ang babaeng dumaan sa dilim, ngunit sa huli ay pinili na maging sariling liwanag.